Kuya GP's channel po. Welcome po dito sa aking YouTube channel. Magpapasko na. Siyempre, kailangan na nating bumili ng mga sound system para sa Christmas party natin at saka sa New Year. So, ito po yung aking mga binili na bagong unit na pinampalit ko po doon sa aking dati na Crown na passive speakers na binenta ko lang ng mura. 6,000 lang po yung pares. Maayos pa po yung sound. Kaso gusto ko na pong upgrade papunta sa mga active speakers kasi itong active speakers madali pong i-setup ito. Unlike po dun sa mga passive na mag-amplifier ka pa, ang dami mong ito cables lang tsaka mixer ay mapapaandar mo na siya. Ayan, kailangan mo lang ng mga extension cord para sa power nito kasi i-connect natin siya sa outlet. Kailangan meron tayong mga extension cords. By the way, bago ko po pala na padpad dito sa brand na AD, yung mga unang brand na binili ko, Crown muna tapos Kevlar. Kaso nagka-problema po ako dun sa seller. Yung mga pinapadala po, either po yung isa ay defective na agad pag ka-unbox natin, ay tinurn, di gumana. Tapos yung isa ay may mga physical na mga gas-gas. So ayaw natin ng ganun kasi yung expectation natin mga brand new yung unit. Umabot pa po tayo sa 3 na unit na Crown na kinuha natin. Yung isa naman ay may mga gas-gas din siya. Meron pa nga problema dun sa paint job niya sa grill. Parang hindi pantay yung pagkaka-spray. So, gagawa na lang natin sana ng paraan. Magpapalitan ko na lang yung grill. Kaso, kinabukasan biglang hindi gumana. Tinesting ko lang yun. Hapon na yun kasi dumating. Tapos naman dun kay Kevlar na nalukot naman yung grill niya. Siguro sa courier na po yun. So, tsaka medyo hindi ako satisfied sa sound niya kasi nagki-clip agad. 75% sa Bluetooth connection, yung volume ng channel niya ay nagki-clip na agad, nagpupula na. So ito hindi. Yan, bali ito yung gagamitin nating initial na pan-testing nung bagong deliver po itong aking speaker. Yung ginamit ko po ay yung aking munang sound card kasi nakatabi po yung aking mixer. Pero po sa last part ng ating video ay tetestingin natin siya gamit po yung mixer, and then i-reveal ko po sa inyo yung parang defect ng speakers na ito. Although marami tayong mapapanood na malakas siya and then okay yung sound quality, pero meron, para sa akin, meron siyang slight na issue itong speakers na mga ito. Ayan, okay po siya, gumagana. Then testingin natin yung isa. Bali, yung gagawin natin ay master slave. Gagamit tayo ng ito, nakakonect siya through RCA 2-in-1 na cable. XLR cable naman po ang tawag pag sa audio naman yung datingan, pero parang parehas lang po yan. XLR cable ang tawag pag sa audio, pag sa ilaw naman DMX cable. Ayan, ito po yung ating XLR. Kukonect lang natin sa line out, sa out ng ating main speaker kung saan nakakonect yung ating pinaka sound card o yung ito yung ating maliit na mixer. Then sa channel 1 ng kabilang speaker. So gagana na po yan at testingin na po natin. And then ito po yung sa back panel niya, meron siyang power na LED para sa power, and then ito po yung DSP niya. Yung DSP niya, old school pa po siya na rotary. Ayan. Na knobs. Meron siyang click kapag iniikot po ito sa DSP niya.
naka-normal lang po sa pag-testing natin, nakaset lang siya sa normal. And ito naman yung volume para sa channel 1, and then meron din siyang volume para sa channel 2. Ito yung sa XLR, at saka yan po yung sa output, ito sa channel 2. Yan naman yung sa microphone. Kung kukonect tayo sa mic, kailangan nating isa-set po yan. And then sa FIR phase, ito po yung mga details ng ating speakers, yung pinaka-specs niya. Ayan, bali yung FIR phase, yan po yung nasa picture po yan ng sa RCF. So meron niya yan dito sa ating AD, and then meron siyang selector para sa voltage kung 110 or 220. Bali nakaset na yan sa 220, and then meron pong protector na takip. Ito yung ating switch na malaki, then power cord. Sa side naman meron siyang handle. Dito lang parang medyo outdated yung datingan niya. Dito sa mga design po niya sa gilid, yung parang paa, parang dyan outdated tignan. Pero pag sa harapan naman at saka sa top view niya ay pasok pa rin naman po siya. Yung mga datingan ng mga speakers ngayon na bagong labas ay yung design niya ay pasok pa rin siya. And then meron pa siyang handle sa taas na I recommend na wag na pong gamitin ng palagi, unless na maliit lang na area yung ating paglilipatan. Tulad niyan, ninusok ko lang. Pero pag bubuhatin nyo na po, ay wag nyo na pong gamitin yung handle na doon, kasi naka-screw lang po siya. And yung logo niya, black na. Dati yellow po yan. Yung mga lumang design ng AD Nux, yellow pa po yan. Then yung grill, full grill niya. Wala lang siyang foam. Ayan, may handle din siya sa gilid. Tapos yung lock ng pole mount. Ayan, importante, nakahigpit po yan para hindi siya nagbabibrate din kapag ating ginagamit, kung hindi po siya nakalagay sa pole mount. And then yung design po niya, ayan, pasok pa rin siya sa standards po ngayon sa yung mga bagong labas na flat, full grill na flat. Ayan. Basta po yung handle na sa top ay huwag nyo na pong gamitin. So testingin na natin sa mixer. Alright, sound check po natin itong AD Nux 15 para marinig natin ang sound quality niya. Meron tayong dalawa. Ayan, ito po yung isa. Para marinig po ninyo kung malakas ba siya, and then kung ano ba yung issue niya. Kasi mayroon siyang issue para sa akin. At testingin natin, sound check natin. Ito yung ating mixer. Ayan, set natin siya sa volume na medyo malakas na. Yan, para marinig natin kung yung pinaka sound niya, kasi doon natin matitest yung speaker kung okay pa ba siya kapag malakas siya na volume, pero hindi naman siya nakatodo. Yan, yung settings natin, nakaset siya at 75% na volume, 75% volume, then naka-normal lang siya. Normal. Okay. Sound check na natin. Pasensya na, medyo magulo sa bahay. Let's do this. Malakas siya, malakas. Bass. Pero meron ba kayong naririnig na parang issue? Ayan. Ayan. Ayan po yung pinaka-issue ko sa kanya. Kapag nasa tabi ka ng box, ay maririnig mo yung lumalangit-ngit. Lumalangit-ngit po yung box. Ayan. Pero
pag nakaharap naman, hindi masyadong halata. Okay po siya. Yan, ito yung settings natin. Volume. Yan. Yan yung volume natin. Yan. Siya nakasagad. Yan, pati equalize na. Nakababa na siya ng kaunti. Alisin natin yun. Yan siya. Sinubukan ko na pong igpitan yung mga screws, ay meron pa rin lumalangit-ngit. Dalawang screw na lang yung hindi ko maabot. Kahit yan, 12 inch na yung ginagamit ko. Dito sa mga screws na dito ay abot niya, pero yung dito hindi niya abot. Sakto lang dun sa handle. Kaya kailangan ko pang bumili ng mas mahabang screw. Ang kagandahan lang naman dito sa ADNOX 15, hindi siya nagkiklip kahit na medyo malakas na yung volume. Yan, lakas pa natin siya, lakasan natin. Yan o. Hindi pa rin siya nagkiklip kahit malakas na yung volume. Ito lang talagang issue natin pag nasa tabi ka ng box, marinig mo yung lumalangit-ngit kapag lumalangit-ngit po siya kapag may bass. Yan, ulitin natin ha. Yan, dinig nyo ba? Lumalangit-ngit yung box. Ito na lang yung hindi ko naikpitan na tornilyo. Naikpitan ko na lahat, pati ito dito. Ito na lang, dalawa dito. Mas yan. So dalawa po yung speaker ko na NOX 15. Dalawa po siya. Dalawa po yung ADNOX 15 ko. Medyo mas maingay yung box nito compared dito. Yan. Ito medyo ano pa, okay pa. Ito lang yung isa, yung parang mas naiingayan ako sa box niya. Kasi pag nasa tabi ka niya, talagang dinig mo yung lumalangit-ngit. Pero pag nasa medyo malayo ka, okay naman yung sound niya. Yan. Yan. Sana nakatulong ako sa inyo kung balak niyong bumili for this Christmas and New Year. Yan. Ng bagong speaker. Ito, malakas sila. Bumabayo din. Kaso nga, check nyo sa mismong store kung sa physical store kayo bibili. Kasi ako binili ko lang ito sa binili ko lang ito sa online. Nakailang palit na ako ng brand ng speakers. Either may defect yung pinapadala ng ibang mga sellers, yung iba naman ay gamit na. So dito tayo bumaksak kay ADNOX 15. Maayos yung packaging, makinis, bago yung item, pero may konting issue tayo sa box nya. Kapag bumabayo na talaga yung speaker ay parang gustong mawasak ng box. So hindi naman ganun kaingay na halata kapag nasa malayo ka. Talagang halata lang siya kapag nasa tabi mo na yung speaker. Dinig mo talaga yung lumalangit-ngit. Yan po ang ating actual testing at review nitong ADNOX 15. Although marami pong talagang magagandang mga reviews nito sa speaker na to. Kasi hindi naman tatagal po yung model na to. Isipin nyo, siguro mga nasa 10 years na mahigit yung model na ito. Dati yellow pa yung logo ni AD, ngayon in-update lang nila na kulay black na. At saka yung design niya, hindi pa rin naman siya outdated. Sakto pa rin siya sa mga nauuso ngayon na flat yung full grill at saka flat yung sa harapan. Yung mga kadalasang mga speakers ngayon, yun nga lang yung mga labas ngayon na mga bagong model ay meron ng foam. Merong foam yung grill, ito wala pa.
So yan po yung ating actual at honest review nitong ADINOX 15 na speaker. Kung balak nyo bumili, sana nakatulong ako sa inyo. Para sa akin ay nandito lang na yun, wala naman na akong magagawa. Okay naman yung sound nya. Try lang nating ayusin yung lumalangit-ngit. Higpitan ko pa yung ibang mga tornilyo na hindi maabot nung aking 12-inch na screwdriver. So mag-update ako kung naayos ko yung speakers. And then isa pa pala kung check nyo rin yung screw nung pole mount, yung higpitan niya. Make sure na nakahigpit din siya kahit na hindi pa siya nakalagay sa pole, kasi maaring mag-vibrate din yan, mag-create ng noise. Check nyo rin po yan kung nakahigpit. Ayan, marami pong salamat sa panood, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. Kuya JP's channel po. Ayan, ADINOX 15 2024-2025 review, FIR Phase. Ayan, yun ang bagong labas ni ADINOX na upgraded ng model. Meron na siyang FIR. Maraming pong salamat. Ingat.